Mabuti sa umaga, estudyante sa gabi. Tagapulot ng basura ngayon, alagad ng batas balang araw. Ganyan kasimple mailalahad ang buhay at pangarap ng binatang si Ricky. Sana nga lang daw, ganito rin kadali sa katuparan ang mga binabalak niya at inaasam. Dito sa Barangay Jose Rodriguez Rizal, naninirahan ang 25 taong gulang na si Ricky. Mula nang siya'y napunta rito, ang lumang timbangan at sako ang kaakibat na niya sa trabaho. Bakal bote! Bakal bote! Bawat araw kasi, umiikot siya sa mga bahay rito. Binabati ang mga residente ng pamilyar niyang litanya. Bakal bote! Bakal bote! Salamat po lang. Bali, medyo mahina talaga ang kuwan. Kasi unahan kasi dito pag kuwan, marami kasi mabubuti rin din lang po kasi ako. Lalo na yung iba, may tri-bike ako. Ako lang, naglalakad na ako. Bote rito, bote roon, tuloy-tuloy lang ang pangongolekta ni Ricky. Hindi bali na raw kung minsay magkandakuba siya dahil ito lang ang alam niyang mapagkakakitaan. Bakal bote! Pinapasaan ko lang lahat ng dala ko. Wala akong kuwan. Dito, ilalagay ko dito yung dalawang sako, itatali ko dito. Tapos ilagay ko dito. Tapos yung isa na naman, bali dalawa na naman dito. Tapos papasa naman ang isa sako dito. Tapos timbangan nito, yun talaga kadalasan mangyayari sa araw-araw. Ngunit sa mga sandaling pahinga, sumasagi rin sa alaala ng masipag na binata ang buhay na naiwan sa probinsya. Isang kahig, isang tuka kung ilarawan ni Ricky ang buhay ng kanilang pamilya sa Cebu. At kahit papaano raw ay nakakaraos naman dahil na rin sa pagsisipag ng kanilang ama sa construction site. Pero may ambisyon ang batang Ricky noon. Ayaw niyang matulad sa nakararami sa probinsya ang mamuhay ng mahirap. At sa mura niyang isipan, paniwala niya na ang ginhawa ay makakamit daw kung makatutungtong siya ng Maynila. Ang syudad na tila isang paraisong tutupad sa kanyang mga pangarap. Sa Cebu. Bakit mo ka nagkakaroon ng interest ka na sa Maynila, anak? 1 month good night. Nung bata pa po ako, nangarap din ako na makapunta dito sa Maynila. Sa pagkakala na yung Maynila, kuhan dito, maganda pamumuhay. Ricky! Andito na yung baon mo. Sarap to. Alam kong paborito mo to. Sigurado magugustuhan mo to. Wow! Yan ba yung paborito kong sudan, Nay? Diba? Siguradong dadagdagan talino mo niyan, anak. Alam kong paborito mo yan. Siguradong gaganahan ako sa recess. Ang padagdag talino yan, anak. Kaya tinitiyak ko. May mararating ang anak ko. Di bale na yun. Naku, gaganahan ako dito na yun. Salamat na yun. Cut. Ingat. Sige. na yan. Oh, sige, ingat ka rin. Pagbutihan pag-aaral, anak, ha? Oo naman po. Sige. Kung ang iba may school bus na naghahatid o kaya may pambayad na pamasahe, si Ricky halos 1 oras naglalakad papasok sa kanilang paaralan. Hindi pinapansin ng binatilyo ang layo at pagod dahil para sa kanya, sa bawat hakbang ng kanyang mga paa, katumbas nito ay unti-unting katuparan ng kanyang pangarap. Pangarap na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi maging sa kanyang pamilya. Nung nag-high school po ako, ang ginawa ko po, binigyan po ako ni mama ng kuwan, ng baon na 4 pesos, balikan. 4 tapos nilalakad ko na lang, papunta na lang doon. Tapos pauwi, lalakad na lang ako.
Isa raw sa mga kapatid ni Ricky na si Rodrigo ang nagkaroon ng pagkakataon para makapagtrabaho sa Saudi Arabia. Siya raw ang kanilang inasahan na makakatulong sa kanilang pamilya. Subalit dumating ang isang araw na bigla na lamang daw itong nawala ng komunikasyon sa kanila at hindi na nila muling nakausap. Maglabas dito. Dili pa, anak. Kaya yun eh. Ako ang tutulong sa pamilya na. Nag-aaral ako ng mabuti. Kukuha ko ng magandang trabaho. Tutulong ako sa pamilya natin. Kaya ni Itay. Ako, anak. Maraming salamat ngayon pa lang. Pangako. Pangako po yun. Salamat sa inyong dalawa ng tatay mo, anak. Sana di ka magbago, anak. Yun na talagang kuhan ko. Tagal ko sa kahilingan sa kanya na papag-aral kami. Kahit isama na sa amin. Kasi nasa ibang bansa nga. Tapos, yun na nga, hindi na siya nagkuhan sa amin. At birthday pa ni Mama. Yung birthday pa ni Mama, tumawag si Mama doon. So, hindi na makontak. Dahil nabigo sa kuya, nasasalba sana sa kanila sa kahirapan. Pagkatapos ng high school, agad napasabak sa pagbabanat ng buto si Ricky. Gaya ng kanyang ama, pinasok din niya ang construction bilang trabahador. Hello? Sino? Uy! Kuya! Kamusta ka? Ito, trabaho eh. Kailangan ng pera eh. Sabi mo kuya. Gusto mo akong pumunta sa Maynila? Oo, hindi nga. Abay! Oo naman, gusto ko. Papayag ako, oo naman. Yan yung pangarap ko eh. Pangarap natin. Ay, naku, yan. Dami kong ikwento sa'yo. Pakiramdam ni Ricky na imposible nang takasan ang pagiging dukha ng kanyang pamilya. At nang tumibok ang puso, nabigyan siya ng bagong direksyon sa buhay. Ang magbuo ng sarili niyang pamilya. Ngunit muling nabigo si Ricky sa aspetong ito. Siwa! Sino yung kausap mong laki kanina? Wala. Kaibigan. Kaibigan. Kaibigan? Niloloko mo ko eh. Ha? Nakita ko yung pinaggagawa niyo kanina eh. Sino siya? Ha? Mahal mo pa ba ako? Di na kita mahal. Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi dito natatapos ito. Kailangan ko tuparin ang pangarap ko sa Maynila. Para sa anak ko at para sa pamilya ko.